Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong pag-aaral sa araw na ito ay continuation ng ating sinimulang serye kahapon, ang The 10 Plagues of Egypt. At ito po mga kapatid ay ating pag-aaralan. Nasa first plague na po tayo. Ang pamagat po nito, When God Turns the Nile to Blood. At ito po ay matatagpuan natin sa banal na kasulatan sa Exodus chapter 7, 14 hanggang 24. Samahan po ninyo ako at atin pong basahin ang mga talatang ating pag-aaralan. Exodus 7:14-24. Then the Lord said to Moses, Pharaoh's heart is unyielding. He refuses to let the people go. Go to Pharaoh in the morning as he goes out to the river. Confront him on the bank of the Nile and take in your hand the staff that was changed into a snake. Then say to him, The Lord, the God of the Hebrews, has sent me to say to you, Let my people go, so that they may worship me in the wilderness. But until now you have not listened. This is what the Lord says. By this you will know that I am the Lord. With the staff that is in my hand, I will strike the water of the Nile, and it will be changed into blood. The fish in the Nile will die, and the river will stink. The Egyptians will not be able to drink its water. The Lord said to Moses, Tell Aaron, take your staff and stretch out your hand over the waters of Egypt, over the streams and canals, over the ponds and all the reservoir, and they will turn to blood. Blood will be everywhere in Egypt, even in vessels of wood and stone. Moses and Aaron did just as the Lord had commanded. He raised his staff in the presence of Pharaoh and his officials and struck the water of the Nile, and all the water was changed into blood. The fish in the Nile died, and the river smelled so bad that the Egyptians could not drink its water. Blood was everywhere in Egypt, but the Egyptian magicians did the same things by their secret arts, and Pharaoh's heart became hard. He would not listen to Moses and Aaron just as the Lord had said. Instead, he turned and went into his palace and did not take even to his heart. And all the Egyptians dug along the Nile to get drinking water because they could not drink the water of the river. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pag-aaralan. Ang title, When God Turns the Nile to Blood. Alam niyo po mga kapatid, water is the most basic needs of life. Mas mahaba ang buhay kung ikaw ay umiinom kesa sa hindi ka kumakain. Ano po? Pwedeng walang pagkain pero may tubig, pero hindi pwedeng walang tubig at may pagkain. Mas mabilis kang mamamatay kapag wala kang tubig. Kasi yung fasting at hindi pagkain, nakakatagal tayo niyan, 40 days. Meron nga 40 days, meron 50 days o mahaba na hindi kumakain. Pero nagtutubig. Kasi pag wala kang tubig, dehydration po ang ikamamatay mo doon. And without water, no man, no animal, not even plant can survive. Alam po natin yan. Kaya kung titingnan natin sa 10 salot na ibinigay ng Diyos sa katigasan ng ulo ng paraon ng Ehipto, una niyang tinanggal ay ang tubig. Egypt's Nile River was more than just water. It was the nation's lifeline. It is the source of agriculture. It is the source of trade kasi doon po dumadaan yung mga
barko, bangka, sa trading, and the Nile is also the center of religious worship ng Ehipto. Yet in the first plague, God struck directly at the greatest pride and security of Egypt. Ito yung sentro ng komersyo, ito yung sentro ng agrikultura, ito yung sentro ng trade, at ito yung sentro ng kanilang pagsamba. Kung ano yung kanilang sense of pride, ito ang unang inatake ng Diyos. Naniniwala po tayo sa ating pananampalataya na ang bawat salot na ibinigay ng Diyos sa Ehipto ay hindi random, but God's direct judgment against the false gods of Egypt. Atin na po yung pinag-aralan kahapon na ang bawat salot na ibinibigay ng Diyos sa Ehipto ay merong katapat na pag-atake sa diniyodiyos ng Ehipto. Kaya kung titingnan po natin itong plague of turning the Nile into blood ay pag-atake ng Diyos sa diyosan ng mga Ehipto na si Hapi. The plague where the Nile River turned into blood was an attack against the Egyptian god na si Hapi. Yan po yung Diyos-Diyosan ng Nile na sinasamba ng mga Ehipsyo, si Hapi. Ang tanong, who is Hapi? Atin pong saglit na tingnan at pag-aralan, sino nga ba itong Diyos-Diyosan na ito? Hapi was the god of the Nile River. The Egyptians believed Hapi controlled the flooding of the Nile, which brought life, fertility, prosperity, sustenance to the land. And that is what they believe. Naniniwala sila na si Hapi ang may kontrol ng pagtaas at pagbaba ng tubig ng Nile River. At ito ang siyang nagbibigay ng buhay, ng fertility, ng prosperity, ng sustenance sa kanila. The Nile was considered the source of Egypt's life, and many even worship the river itself. Iba-ibang pananaw. Merong sumasamba sa river mismo, merong sumasamba kay Hapi na siyang Diyos ng river, etc., etc. Now, ano ang theological significance nito? Tandaan nyo mga kapatid, anumang bagay na nagiging source ng pangangailangan ng tao, madalas ito ang kanyang nagiging Diyos. Madalas ang tao'y ibinabaling yung kanyang pagsamba, ibinabaling yung kanyang pagtitiwala, ibinabaling yung kanyang atensyon sa nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Tumutugon sa kanyang pangangailangan. At sa paniniwala ng mga Egyptians, si Hapi ang may dala nito. Kaya ang pag-atake ng Diyos sa Nile River is God showing that He alone is the giver of life, not Hapi. That God is the one who gives prosperity. Na ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang probisyon ang nagligtas din sa Ehipto sa matinding pagkagutom noong panahon ni Jose. Nang ang Diyos ay nagbigay ng babala na there will be 7 years of bounty and there will be 7 years of famine. It so happened that Joseph was in Egypt during that time, and it is the plan of God to save the family of Joseph, and by doing so, God blessed the Egyptians also. Na ang Diyos ang nagpala sa kanila. Ang Diyos ang naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng isang Jose na naging gobernador second to the command of the Pharaoh. But then, alam naman natin na hindi sila piniling bayan ng Diyos. They have their own gods and goddesses. But dito, inatake ng Diyos the very source of their belief, the very source of their faith, and the very source ng kanilang pinagtitiwalaan. So what Egypt trusted for life,
became an instrument of death. Deuteronomy 32:39, sinabi po ng Biblia, "See now that I myself, I am He. There is no God besides me. I put to death and I bring to life. I have wounded and I will heal, and no one can deliver out of my hand, declares the Lord." But the Egyptian, they don't believe God. They trust the source of their provisions, which is the river, not God. Kaya what Egypt trusted for life became an instrument of death. Nung ginawa ng dugo ito ng Diyos, wala na silang tubig na iinumin, ito na yung papatay sa kanila. Ito na yung magiging source ng kanilang karamdaman. Ito na yung magiging source ng pagkamatay ng kanilang mga hayop, ng kanilang mga halaman, dahil wala na silang tubig na iinumin. And God attacked their source of faith. So the Lord is supreme over creation and over all false god. Iyon ang layunin ng unang salot na ito. Kagaya nga na sinasabi ng banal na kasulatan, Exodus 12:12, "Against all the gods of Egypt, I will execute judgment. I am the Lord." So this passage teaches us about God's sovereign power, God's judgment on false gods, and His call for His people or for people to repent and trust Him. Amen po ba mga kapatid? Ngayon, kung titingnan natin ang pag-aaral na ito, pag-aralan natin ayon sa kanyang tunay na context at kanyang verse-by-verse delivery, tingnan po muna natin ang konteksto. What is the context of the plague? Mababasa natin to sa verses 14 to 18. Ang sabi, Pharaoh had hardened his heart after Moses and Aaron's first request to let Israel go. Nagpahayag si Moses, si Aaron, sinabi nila, "Inyutos ng aming Diyos, ng Panginoon, na palayain mo ang kanyang bayan upang sa kanya'y sumamba sa ilang." Ang sagot ng sagot ng Paraon, "Who is your God?" I don't know who is your God. So God instructs Moses to meet Pharaoh at the Nile, the very place where Pharaoh would go every morning to worship. So hindi aksidente yun na sinabi ng Diyos kay Moses at kay Aaron na sa umaga makikita niyo ang Paraon dun sa Nile. Kasi yun ang regular place niya eh. Doon kakatagpuin every morning. The Nile was considered sacred, even worship as God of Egypt. Si Hapi, the Nile God. And God declares, "By this you shall know that I am the Lord." Sinabi ng Diyos, "By this you shall know that I am the Lord." So God confronts the idols of our hearts by showing He alone is the true source of life. Tandaan niyo mga kapatid, kung meron kang pinapanginoon sa buhay mo, kung meron kang source ng probisyon na inaakala mong hindi mula sa Diyos, katulad ng trabaho, ng investment, ng negosyo, at ng kung ano-ano na pinagtitiwalaan mong akala mo ay source ng lahat ng sustenance ng buhay mo, pwedeng galawin ng Diyos, pwedeng pitikin ng Diyos, pwedeng salingin ng Diyos, tanggalin ng Diyos, para patunayan niya ang sinasabi ng verse 17, "By this you shall know that I am the Lord." Ano sabi ng Psalms 115 verse 4 to 7? "Their God, but their idols are silver and gold made by human hands." So anything that the human did, anything that made by human hands, silver, gold, they considered to be idols. They have mouths, they can speak,
O they have mouths but they cannot speak. They have eyes but they cannot see. They have ears but they cannot hear. They have noses but cannot smell. They have hands but cannot feel, feet but cannot walk, nor can they utter a sound with their throats. Marami po niyan, mga kapatid. And this verse reminds us that idols cannot see, cannot hear, or cannot save. Amen? So the context of the plague, God confront the idols of our hearts. Pinakita, mga kapatid, yung utos ng Diyos na by this you shall know that I am the Lord. Second point na dapat nating pagtuunan, ipinakita ng ating mga talata at ng first plagues ang power of God. The power of God displayed, and we can see that on verses 19 to 21. Buksan niyo ang Bible ninyo, hindi ko na po nilagay sa PowerPoint, kayo na po ang magbasa. Sa verses 19 to 21, Aaron stretched out his staff, and the Nile turned to blood. Not just red water, but blood itself. You know how, what is the smell of a blood? Malansa. Ano po? Kung papaano ginawang tubig ay naging dugo, hindi ko po alam. But that is what the Lord did. By stretching the staff of Aaron, the Nile River, the water turned to blood. Take note, hindi lang pumula, kundi naging dugo. So anong magiging resulta? Fish died, the river stank, and the people could not drink the water. So, anong resulta nito? Not just inconvenience, it was devastation. Egypt's economy, Egypt's health, and pride were struck. Hindi lang to simpleng nawala ng tubig. Katulad ng nangyayari madalas sa Pilipinas kapag ang nawasa o ang Maynilad ay hindi tubig ang inilalabas, kundi burak. Hindi malinaw, kundi malabo at hindi mainom at mabahong tubig. Hindi lang yon. Because minsan, yung mabahong tubig, nagagawa mo pang pandilig ng halaman. Yung mabahong tubig, minsan nagagamit pa pang hugas-hugas. Pwede pang panlinis. Hindi, pwedeng panligo nga minsan, hindi lang pwedeng pang inom. Pero this time, hindi siya pwedeng magamit. Ang lesson na dapat nating makita rito, mga kapatid, God has the power to turn blessings into curses when they are misused or worshipped. Maganda paalala to, mga kapatid. Yung pagpapala na meron ka, kapag namali ang gamit, pwedeng maging salot ang pagpapala. Yung kayamanan, yung resources na binigay sa'yo, yung pagpapala na ipinagkaloob ng Diyos, kapag iyong sinamba, pwedeng maging salot. Ang unang salot na ibinigay ng Diyos sa Ehipto, hindi lang atake ng Diyos sa bansang Ehipto at atake sa Diyos-Diyosang si Hapi. Atake rin ito, mga kapatid, sa mga Diyos-Diyosa ng ating buhay na siyang pinagtutuunan natin ng ating lubos na pagtitiwala at minsan pagsamba. Alam mo ba, mga kapatid, na ang kayamanang meron ka ngayon, gaano man kalaki ito, gaano karami, pwedeng maging sumpa. Baka dumating yung pagkakataon, sabihin mo, buti pa hindi na lang ako mayaman kesa maranasan ko ang mga pagdurusang ito. Kapag dumating ka sa punto na pinanginoon mo ang pera, pinanginoon mo ang kayamanan, pinanginoon mo ang anumang bagay, that blessing can be turned by God into curse if you misuse it or worship it. Amen? What was once Egypt's source of life became a symbol of death. Imagine niyo, mga kapatid, no, to illustrate, yung tap water ng city. O, halimbawa, yung pinanggagalingan ng tubig doon sa Angat River sa Philippines.
O dito sa Manitoba, itong pinanggagalingan ng tubig na dumadaloy galing sa mga lake. Tapos, yung pinanggagalingan naging poisonous. What will happen? Dito po sa Manitoba, ang iniinom po namin dito, tap water lang. O, yung mga medyo sensitive ng konti ang sikmura, bumibili sila ng mga bottled water. Pero lahat ng restaurant dito, kapag ikay pumunta sa restaurant at tinanong ka, what do you want for a drink? Do you want coffee, beverage, or what? And if you said you want water, they will just go to the sink, no? O bubuksan yung gripo, sasahurin yung gripo at yon ang ibibigay sa customer. Tap water tawag doon. Lalagyan lang nila ng yelo, that's it. Sapagkat pinagtitiwalaan ng buong Manitoba, I'm just talking about Manitoba kasi dito po yung province namin. At Winnipeg per se, na ang tubig na dumadaloy sa gripo ay ligtas. Kapag dumating yung pagkakataon na tinest, everyday tinetest po yan ng city. At nadiskubre na may E. coli o kaya ay contaminated ang tubig, ano po ang gagawin nila? Sarado ang mga businesses. Pinapasara ang mga restaurant. They cannot sell any beverage coming from the water. Walang juice, walang kape, wala. Ano po? Dahil hanggat hindi nare-resolve yung source ng tubig, patay ang business. Imagine ninyo, itong nangyari sa Egypt, dahil ang tubig ay naging dugo, patay ang ekonomiya ng Egypt. Opo. Business stop, families panic, life as you know it halts, stop, stalled. And this is how Egypt felt. So, ito po mga kapatid ang parusa na dinanas ng Ehipto. Pangatlong bagay na makikita natin sa verses 22 to 23, the futility of human power. Ginawa ng paraan ang bagay na ito. Kumilos ang pamahalaan, nag-utos ang paraon. So anong ginawa niya? Pinatawag ang kanyang mga mahikero. The magicians of Egypt imitated the sign. But notice, they could not reverse the sign. Kung tutusin, pinalala pa ng mga magician yung problema eh. No? Bakit? Kasi ginawa po nila, dinuplicate nila yung tubig, ginawa pa nilang lalong dugo. So nagawa nila. Pero hindi nila ma-reverse. By doing so, anong nangyari? They only made the situation worse. Yung mga magicians ng Pharaoh considered yan as the medical doctors of their times. Alam nila yung mga latest medicine, alam nila yung latest technology, alam nila yung pwede nilang gawin. Pero dito ipinakita ang futility of human power. Kapag kumilos na ang kamay ng Diyos, wala nang pwedeng gawin ng tao. Pero sa halip mga kapatid na magsisi, ang tao lalong titigas ang puso. At ganito ang nangyari sa paraon. Pharaoh's heart grew hard and Pharaoh refused to listen. Kaya kung titingnan po natin, ang aral nating makikita, human wisdom and false religion may mimic God's work, but they can never undo His judgment or save from His wrath. Pwedeng gayahin ng mga huwad na relihiyon, pwedeng gayahin ng mga pastor-pasturan sa panahon ngayon na ang himalay nang gagaling sa Diyos, ang kapangyarihan nang gagaling sa Diyos, pero hindi nila kayang pigilin ang hatol ng Diyos para sa kasalanan. I-reveal ng Diyos kung sino ang totoo at i-reveal ng Diyos ang mga kasinungalingan. Amen? Ano nga sabi ng Isaiah 46:9-10? I am God, and there is no other God. I am God, and there is none like me. Amen po ba mga kapatid?
So sa verse 24, merong isang magandang bagay tayong makikita. Kung babasahin ninyo ang verse 24 sa inyong mga talata, makikita natin yung patience of God in judgment. The Egyptians dug around the river for water, trying to survive. Ito po yung huling bahagi. In desperation, gumawa ng paraan ng mga tao at ang naisip nila, humukay ng tubig sa tabi ng river. So, scientifically speaking, kapag sa tabi ng river, pwede na luminaw na ang tubig na makuha nila doon. Amen po ba mga kapatid? Bakit? Kasi magiging source of filter na po yung lupa sa tabi. At pag humukay sila doon, pwedeng malinaw na tubig na nga ang kanilang makuha. So, anong ginawa ng Diyos? Pinatay ba sila? Hindi. God could have wiped them out instantly. But He gave them time to see His power and repent. Take note mga kapatid, 10 yung salot na yan eh. This was just the first plague. This was an act of mercy before greater judgments came. Kung tutusin, parang napakatindi na nito mga kapatid. Tinanggalan ka na ng source ng iyong livelihood. Tinanggalan ka na ng source ng iyong provisions. Pero nagsisimula pa lang ang Diyos. Take note that every warning from God is also an invitation to repent. Pero makikita po natin dito talaga ang sinasabi ng Biblia sa Roma 3:10. Na sa Romans chapter 3 verse 10, walang naghahanap sa Diyos, walang nakakaunawa sa Diyos. Ang tao ay makasalanan. At dahil sa kasalanan ng tao, every warning na ibigay ng Diyos, nakita na ng tao ang warning, and yet, lalong tumitigas ang puso ng tao. Sa halip na lumapit at magsisi, lalo silang lumalayo sa Diyos. 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is patient with you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. But the sad reality, hindi darating yung punto na all people will repent because of the hardness of heart. Only by the grace of God, only by God's power, we can change our heart. Amen? Now, before I end this lesson today, I would like us to see Christ-centered connection. Ano ba ang koneksyon ng mga salot na ito at ng ginawang judgment na ito ng Diyos sa Ehipto sa ating Panginoong Hesukristo? Mga kapatid, just as the Nile turned to blood as a sign of judgment, huwag niyong kalilimutan, Jesus shed His blood on the cross as the only way to escape God's judgment. Can we say amen to that? Tandaan ninyo, the blood in Egypt brought death, but the blood of the cross, the blood of Christ, brings life and salvation. Ipinapakita na kung ang dugo sa Ehipto'y naghatid ng kamatayan, ang dugo ng Panginoong Hesukristo nagbigay ng buhay at kaligtasan. Hebrews 9:22, without the shedding of Christ's blood, there is no forgiveness of sin. Siya ang ating kapatawaran. Now, bilang application and reflection questions, unang tanong, what Niles, things we depend on more than God, are in your life that God may be confronting now? Magandang tanong to kapatid. Ano ang iyong Nile River? Ano ang source ng iyong sustenance? Ano ang source ng provisions, ng material blessings ng buhay mo na iyong higit na dinedependehan kesa sa Diyos
na sa oras na ito'y kinokompronta ng Diyos? How does God's judgment remind us of His call to repentance? Do you trust in human solutions like Pharaoh, or in God's saving power through Christ? Panghuli, have you trusted in the blood of Jesus for forgiveness of your sins? I hope yes ang sagot natin dito. Kapatid, bilang konklusyon, the first plague reminds us that God alone is Lord. He can turn our false securities into nothing. He warns us in judgment, but He also invites us to find life in Him. Amen? While the Nile turned to blood, brought death, the blood of Christ brings forgiveness, life, and eternal hope. Tayo po'y manalangin. Lord God, we acknowledge that You are the one true and living God. Lord, forgive us for trusting in idols and false securities. Thank You for showing both Your power in judgment and Your mercy in Christ. Help us, O Lord, to repent, to trust in the blood of Jesus, and live only for You. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia, para po sa Tinig ng Pag-asa.